Paliwanag na natin kung bakit binigla, 'di ba? Binigla ho nila. Kasi tandaan ninyo, hindi ho yung blank na nabuking ni Ungab at saka ni Pangulong Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez, hindi ho nila alam 'yon. Hindi nila alam na mabubuking sila. So, ang plano without that budget is after the election, tsaka pa nila ipapasa daw yan. Yung impeachment na yan. Okay? After the election. Kasi natatakot sila sa, kasi ano yan sa ang mga congressman yan, sa mga distrito. Tandaan ninyo. Ako alam ko po yan. Kasi marami ho tayong kilala dyan. Diyan sa mga distrito, dinadalaw nila ang mga lokal. Lokal, ibig sabihin yung INC na local na church. Dinadalaw po nila yan. Humihingi ho sila ng boto, ibig sabihin, pero hindi naman huli na literal na sinasabi yon. Kasi ang INC naman daw, hindi rin nagbibitaw sa iyo na, sige, susuportahan ka namin. Hindi. Pero lahat daw ng mga tumatakbo dyan, especially yung congressman, hinihingi nila doon sa lokal nila yung suporta. Kasi alam naman natin black voting yan. Pag sinabi ng iglesia, ito, lahat yan boboto. Ang laki ho nun. Medyo pag nangyari yun, mananalo. Kahit pa paano yung congressman, di ba? Ang siste, nung nag-rally ang INC, sabi nila, tapusin na lang na muna natin itong Congress. Pag-adjourn na natin after the election, okay, pag may bago na, doon na lang natin ipasa. Leadership ang nagsabi nito di umano, narinig ko ito sa isang congressman din. Doon na lang. Okay? Kaya lang, biglang pumasok yung budget. Nagigets ninyo? Yung issue sa budget, biglang pumasok at pumutok. Sa sobrang putok. Hindi lang ho ito pumutok sa isang kulay, pumutok ho ito sa entire country. Marami ho ang nagalit. Hindi lamang po mga Duterte supporter, kahit ibang grupo nagalit na. Na kasi na booking. Ang dami ho, mapamidya, mapadilaw, pinklawan, mga komunista, lahat to umimik na. Uncontrollable na ba ika nga? Ibig sabihin, grabe ang trending nitong fiasco sa budget. Tapos, biglang lumabas ito. Ayan. Itong SC Orders, House Senate Executive Secretary, House Senate and Executive Secretary to comment on the petition. So, ibig sabihin, yung House, yung Senate, at yung Executive Secretary, pinapakomento na ng Supreme Court doon sa naging petition na ginawa about doon sa GAA, yung final ho nila Rodriguez at saka nila Ungab. Nagigets ninyo, biglang lumabas ito. So, they know, magiging trending ito. It will continue. At makakasira ito sa kanilang pagtakbo. Mantakin mo, this is the most corrupt budget in the entire history of the Philippines. Most corrupt. Masisira sila dito. Alam nila yan. So, they need a bigger more issue na talagang malaking-malaki to destroy o to divert mula dito sa budget scandal na ito. Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Diba? Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Walang iba kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte. That's why hinabol po nila ito. Yun ho ang siste dyan. Kaya ho nila ito hinabol the last day. Ngayon, tingnan ninyo, di ba? Yung mga media, lahat ng focus ng media, wala na sa budget scandal. Na andi dito na sa impeachment ni VP Sara Duterte. Now, are you saying hindi sila natatakot sa mga followers ni VP Sara Duterte? No. Kaya lang, mas masusuplak sa kanila yung budget. Yung issue sa budget. Kasi nga, pinasok na ho ng Supreme Court ito. Di ba? Malaking issue ito. Kaya kailangan ho nilang ma-divert ng mabilisan. At ito na yung impeachment.
Yan ho ang isa sa dahilan kung bakit nila hinabol ho ito. At ano po ang nangyari? Ang balita natin, actually nabalitaan ko din ito sa isang tao. Tapos nung napakinggan ko si Atty. Trixie, na-confirm. As in P. Dan Fernandez, nakakahawa ka talaga. Hindi, na-confirm po na ito pala ang talaga nangyari. Napag-alaman ko kasi through, basta di ko na sasabihin kung sino, na nagkaroon ng konting alitan between Marcos and Romualdez tungkol dito sa impeachment. Ayaw talaga ni Marcos na ma-impeach si VP Sara Duterte kasi takot ho siya sa magiging backlash nito. Ibig sabihin yung epekto. Alam naman nila yun. Kasi tandaan ninyo, nanligaw sila kay VP Sara Duterte noon. Alam nila yung impact ng mga Duterte kaya sila nanalo. Hindi ho nila hindi ho nila maitatanggi yun kasi po, alam nila si Senator Amy, inamin na niya eh. Inamin niya na talagang niligawan niya si VP Sara Duterte para manalo ang kanyang kapatid. So they know, Visayas and Mindanao, it's the Duterte. Sarado na yan. Dito sa NCR, hati. Pero the entire Mindanao and Visayas, Duterte yan. Takot sila ho. Takot ho si Marcos na galawin ang mga etong si Duterte, si VP Sara Duterte. Pero, iba ho kasi ang plano nung kanyang sakim na pinsan. Oh! Kailangan matanggal at ma-impeach si VP Sara Duterte kasi pag na-impeach po siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028 at sa tingin niya may pag-asa siyang maging presidente. That's the reality. Akala niya may pag-asa siya pag hindi na wala na si VP Sara Duterte. Hindi niya alam, ang dami pang pwede tumakbong presidente dyan na mas sikat kesa sa kanya o mas pwedeng iboto kaysa sa kanya. Kasi sa kanya, diring-diri ang taong bayan. Mantakin mo, ang dami na niyang vlogger, wala pa rin nangyayari sa kanya. Di ba? Mukha kasi yung namo. Yun ang katotohanan eh. O, di ba? So, siya naman talagang atat na atat at syempre, dahil nga po na may kaguluhan at may iskandal sa budget, kailangan niyang ma-divert yung usapan. Kaya niya hinabol etong issue ng impeachment. Tandaan natin ayaw ni Marcos hindi because concern siya kay VP Sara Duterte. Ayaw daw ni Marcos dahil sa natatakot sa backlash na mangyayari. Narinig ko yan. Kaya nga napaisip ako, bakit yung anak niya ganon ang nangyari? Bakit pumirma kung ayaw pala? Okay? Kasi nga daw, ang balita, hindi daw mapigilan ni Marcos itong pinsan niya. And because of that, they just go with the flow. Wala na siya magawa Kasi yung pinsan niya talaga bida-bida. Parang si Jollibee, kita mo na itsura, di ba? Totoo, bida-bida ho talaga. Talagang hindi ho magpapapigil. Parang presidente dating. Yan ang una ko narinig. Kaya nga hindi po ako nagpansinin ninyo, hindi po ako masyadong nag-vlog nito mga nakaraang araw. Dahil inoobserbahan ko yung mga naririnig kong balita basta sa mga palipaligid. Daming tumatawag sa akin tungkol dyan kinikwento sa akin, chinichika sa akin. Ito sabi ko, ganun pala yun. Hanggang nag-observe ako, hanggang kanina, napanood ko yung ni Atty. Trixie, pareho din. Pareho din po pala kami ng info na natanggap. Ganun din. Pakinggan natin itong yung behind story nung kung anong nangyari. Pakingge, si Atty. Trixie po ito. Chika na nanggaling sa... At saka ito ay sa akin, sa tingin ko talagang very credible. Kaya ako sa inyo, follow nyo si Atty. Trixie Luminous, ang kanyang malayong malayo ito sa abogadong katulad ni Libayan. Kasi alam mo, dumadami ng abogado diyan na nagbo-vlog may nagsabi nga sa akin ng tatay ko to Medyo tawan-tawa daw siya dun sa Libayan na yan Kasi yan daw ang mga pipitsuging tsaka walang alam na abogado. Yung pagkahinarap mo sa korte, magmumukhang eng-eng. Oo, walang biro.
Hindi ako nagbibiro, yun daw. Sabi ko nga, ganun ba? Oo. Kasi ang airpot ko, corporate lawyer ho yan. Sanay ho yan sa lahat ng mga kasong hinandle na napakalaking real estate to ang kanilang kliyente. Talagang siya ho ay nandoon sa ibabaw at talagang marami hong ilang beses humarap sa korte, ilang beses nanalo. As in ganun ho. Eto hong silibayan daw, wala talaga. Kaya nga mga kababayan, na mga pakinggan nating abogado sa YouTube, yung mga katulad ni Attorney Trixie, dahil ito ho talaga mga matatalino. Tuloy. Malacanang, nag-attempt pa daw si Pangulo na tawagan si Speaker Martin lunchtime yesterday na wag nang ituloy Yon. ang impeachment. Total, it was the last day of session for Congress. Well, yun ang hanash. Pero yun ang pagkaintindi ko is that the President was not asking Speaker Martin to not continue hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya dun sa backlash. Ulitin ko ang dami kasing Natatakot siya sa backlash? Akala ko backlash! Ang dinig ko kasi natatakot siya sa bakla eh. Sorry naman. Gago! Sorry. Backlash pala, backlash. Kasi it sounds like bakla, it sounds like backlash. Backlash, okay. Nililinaw ko lang, Attorney Trixie. Baka mamaya may mga, alam mo na, yung iba dyan kulang sa linis ng tenga. Bakit kaya natatakot si Pangulong Marcos sa bakla? Mahirap na, kaya linawin natin. sabi sa inyo, kunwari lang yun. Kung kunwari, edi sana pinubliko niya. Ang tingin ko dito is totoo yun. Binipigilan niya kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa kanya. Totoo yun. Kasi no matter what he does, kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang i-split yung house eh. Kung kaya niya. Pwede naman niyang sabihin dun sa mga kakampi niya sa house na, I'm expecting you to vote according to dung sa press release ko, sinabi ko na, wag niyong si Inday kasi may mangyayari pa. Yan dali, nagbaba siya ng comments kasi live po ito eh. Live But niya no, yan. unang-una pang pumirma doon sa nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa house at unang-una pa, pasimuno pa, si Ferdinand Sandro Marcos. Naku, si So, Ferdinand. malamang ang nangyari dyan is that, yun. Ay, anong nangyari doon? Sorry. Ayun. Okay, so yun daw ang nangyari. At eventually, sinakyan na lang daw po ng ni Marcos dahil hindi niya na mapigilan itong pinsan niya. Yun daw ang kwento. At yun din naman ang kwento natanggap natin. Kaya nga sabi ko, mukhang merong tama. May tama ho din yung dadinig natin. At kasi ganyan-ganyan din ho ang kwento eh. Medyo nagkaroon daw ng, hindi naman alitan, argument, ika nga, yung magpinsan. And hindi nga lang napigilan daw ni Marcos si Romualdez na ituloy ito. At dahil nga doon sa issue ng budget scandal. Sa madaling salita ho mga kababayan, si Romualdez, he is trying to save his ass. Kasi nga, ang ginawa ho ng Malacanang, naghugas kamay na ho sila eh. Hindi kami yan. Wala kaming kasalanan dyan. Di ba naghugas kamay sila? Basta kami, ang nakita namin, hindi blanco. Yun ang doon. Which is totoo naman, hindi blanco. Ligtas sila. Pero the mere fact that there is really a blank doon sa budget, sino ngayon na mananagot? Ang mananagot dyan, ang Kamara talaga at ang kanilang pinuno. Di ba? Yan po ang direksyon na nangyayari. Para mapigilan yan, budget. Ito ho ang budget tuloy. Ito hong impeachment. Kaya ho, sumiksik ho yung impeachment na yan. Yan po talaga ang nangyari. At